Sa New Testament ng ating Biblia, buksan natin ang John 14. Nakita na? Verse 12. Simula verse 12, babasahin ko po sa inyong lahat. Nakita na? Pagkatandaan ninyo, ang nanalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko, at higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa aking Ama. At anumang hihilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang ako'y bigyan niya ng isa pang patnubay. Upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay nananatili sa inyo. Mananatili sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mga ulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanglibutan ito. Ngunit ako'y makikita ninyo, sapagkat buhay ako, mabubuhay rin kayo. Sa araw na iyon ay malalaman ninyo, ako'y nasa Ama, at kayo'y namay nasa akin, at ako'y nasa inyo. Ang tumatanggap sa aking mga utos at tumutupad sa mga ito ay ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay bibigyan ng aking Ama. Ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at kayo'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanglibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay ng Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan binibigay ng mundo. Huwag mapaghabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang mangyari na
na ay sumampalataya kayo sa akin. Hindi na magtatagal ang pakikipag-usap ko sa inyo dahil dumarating na ang pinuno ng sanglibutan ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit ginagawa ko ang inutos sa akin ng Ama upang malaman ng sanglibutan ito na iniibig ko ang Ama. Tayo na, lumakad na tayo. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayong lahat po ay manalangin. Dakilang Diyos, muli po Ama, salamat sa iyong matatamis na salita na nagpapaalala ng iyong pag-ibig sa amin. Salamat sa iyong matatamis na salita na siyang magdudulot ng kapayapaan at kaaliwan sa aming mga kaluluwa. Sa panahon ngayon, Panginoong Diyos, na mahirap ang kalagayan ng mundo, sa panahon ng panganib, sa panahon, Panginoong Diyos, ng kagutuman. Alam namin, Panginoon, all this could happen. Panginoong Diyos, alam namin, sapat ang iyong salita upang kami, Panginoong Diyos, ay manatili na nasa aming mga mabuting kalagayan, sa aming isip, sa aming puso, mananatili ang kapayapaan dahil sa iyong mga salita na iyong Panginoong Diyos ngayon binuksan sa amin. Dalangin namin, Panginoon, ang pagkatuto mula sa iyong banal na Espiritu. Hiling namin ito, Mas, matamis pong pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Now, gusto kong makita ninyo mga kapatid na mga bagay na pinangako ng Panginoon na nasusulat sa John 14. Ano po mga bagay na ipinangako ng Panginoon na nasa Juan 14. Ano po? Gusto kong sa mga bagay na ito na inyong marinig, kayo naman po ay magkaroon ng kaaliwan sa inyong mga puso. Ano po, na sa panahon natin ngayon ay nasa kalagayan tayo ng kahirapan at kapighatian dala ng pandemic. Ano po? Pero sa kabila ng mayroong panganib sa mundo, laging sinasabi ng Panginoon na sa lahat ng mga umiibig sa Kanya, ay huwag po kayong magkaroon ng pangamba sa inyong mga puso. Ano po? Kahit na mayroong panganib sa mundo, kahit na mayroong kagutuman, panganib ng kagutuman, panganib ng sakit, mga kapatid, sinasabi pa rin sa atin ng Panginoon na tayo po ay dapat magkaroon ng kagalakan sa ating mga puso. Hindi ang sitwasyon ng mundo ang magpapalungkot sa mga Kristiyano. Ano po? Now, yung sinasabi ng Panginoon dito, you have all the reason to be joyful. You have all the reason to be happy. Ano po? Minsan, sabi, nung narinig ko, ano po, ang tawda, mistiyaw sa laog kang harungsan na nagkakaiwan ng pigapo na anxiety. Ano po, tapos sabi kay itong psychologist na ito from mental institution, ano po, na doktor, sabi kaya, anxiety ay dumarating po kung hindi marunong tumanggap ng realidad ng tao. Amen? And most of us are really afraid to die. Ano po? Marahil ay natatakot sa kamatayan, pero may mga tao po na talagang tipong pag narinig ang kamatayan, ay bako naman paligsok sa pagdaog nila yan. Kundi yan po ay hinihiling nila to be just a way of translation. Ano po? Na God will actually just transfer us into another realm of reality, which is far better than this world. Amen? Ngayon, ito yung mga pangako ng Diyos. Ano po? Isa sa mga pangako na bibigyan ko ng diin ay yung pangako
ng pagkakaroon ng banal na espiritu. Ano po? Ang sinabi ng Bible, ang mga pangako dito po ng Bible ay ng Panginoon sa Juan 14 ay, ang sabi niya, aalis siya, pero sabi ng Panginoon, muli siyang babalik. Amen? At sabi ng Bible, number 2, I will not leave you comfortless. Amen? Hindi siya aalis na wala kang kaaliwan. Amen? Ibig sabihin, though Jesus Christ is not here in us physically, kahit wala po si Kristo sa atin, physically, hindi natin nakikita ang Panginoong Jesus, hindi natin nakikita kasama natin ang Panginoon bodily, na nag-iingat sa tuya, nag-provide sa tuya, but He is there. Amen. If you are to ask me, Pastor, di ba ang sabi ng Panginoon, ang sabi mo sa mga preachings mo, sabi pa ni Pablo, I will never leave you nor forsake you till the end of the world. Pero sa talatang ito, Pastor, parang iba. Kasi ang Panginoon nagpaalam na siya ay aalis. Yes, mga kapatid, Jesus will actually leave. Sabi ng Bible, aalis siya. Ano po? And He already left the world. But we are still in His hands. Amen? Nasa kamay pa rin tayo ng Panginoon. He it is that sustains us, sabi ng Bible. His protection is in us. You are in His hand. Your life consists in His hand. Kaya nga buhay ka. Ano po? His presence is in you. His provisions, mga kapatid, ay yaon po sa tuya gabos. Amen? Yaon sa tuya. Kaya He is actually just saying that you will no longer see me anymore. Hindi nyo na ako makikita. Ito yung sinabi doon sa mga apostol. At sa paraang ito, ginawa ng Panginoon na bigyan ng kaaliwan ang mga disipulo ng Panginoon. Amen? Kaya dapat din tayong lahat na mabuhay ngayon ng mga disipulo ng Panginoon ay magkaroon po din ng kaaliwan na katulad ng natagpuan ng mga disipulo noong unang panahon. Again, sabi ng Bible, ang mga disipulo po ng Panginoon ay hindi po yung nagsasabing Kristiyano lang. Ano po, ang sabi ng Bible, yun po ang mga umiibig, sabi ng Bible, ang umiibig sa Diyos ay gumaganap ng salita ng Diyos, sumusunod sa salita ng Diyos, at yun po yung alagad o disipulo ng Panginoon. Pagka naniniwala lang, sabi ng Bible, the true faith will produce work. Ano po, hindi po pwedeng nananampalataya lang at naniniwala lang. Ngayon, sabi naman ng Panginoon, sa lahat ng mga naniniwala sa Kanya, sa lahat ng mga sumusunod ng Kanyang salita, itong pangako ng Panginoon ang dapat na mas pasapuso nating lahat ngayon. Ano po? Ang salita ng Diyos na nagsasabi, merong kang taga-aliw. Amen? Now, the very specific topic na gusto kong dalhin sa inyo ngayon, mga Kristiyano, ay the comfort of the Holy Ghost. Ano po? Sabi ng Bible, ito lahat ito para sa Kristiyano po na itong kaliwan ng banal na espiritu para sa lahat ng mga umiibig sa Diyos. Ano po? Sabi ng Panginoon sa John 14, basahin ko sa inyo ulit. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan, sapagkat siya hindi nakikita ni nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Amen? Now, gusto kong ipakilala sa inyo ang banal na espiritu na siyang mang-aaliw ng lahat ng mga Kristiyano sa panahon ng kaguluhan
at panganib habang tayo ay nasa ibabaw ng mundo. Sabi ng Bible, I will not leave you comfortless. I will pray, sabi ng Panginoon sa pag-ibig niya sa atin. Mananalangin ako, hihingi ako sa Ama ng bagong patnubay. At yun po ay ang banal na Espiritu. Amen po. Yun po ay ang banal na Espiritu. Sabi ng Bible, sa English, another comforter. Yung another po sa Bible, yung po ay another of the same kind. Meaning to say, it is a person equal with the Father and the Son. Ibig sabihin, what the Father can do, what the Son can do, He can also do. Amen? He is also that powerful as the Father and the Son. Gusto makilala niyong maigi ang Holy Spirit, kasi sabi ng Bible, ito yung ito po ay naroon sa lahat ng mga na kay Kristo. Ano po? Sabi ng Bible, wala ito sa sanglibutan. Ang banal na Espiritu ay hindi nakikilala ng sanglibutan. Ang banal na Espiritu ay wala sa sanglibutan, kundi siya po ay nasa mga mananampalataya. Amen? Now, ang sabi ng Bible, hindi tayo iiwan ng Ama na ulila, para tayo ay hindi maging ulila, iniwan sa atin ng Panginoon ang banal na Espiritu. Tapos ang sabi ng Panginoon, verse 27, ang Holy Spirit po is actually peace. Sabi niya, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan binibigay ng mundo. It's really, mga kapatid, ang Kristiyano at ang mundo ay magkaiba po ang kapayapaan. Amen? Ang kapayapaan ng sanglibutan, ng tao sa sanglibutan, ay yung pera, yung bahay na maganda, kung ano ang pwedeng bilhin ng pera. Yun po yung kapayapaan na galing sa mundo. What the world can give. What you can buy na commodities sa market. Yun po yan ang kapayapaan kang mundo. And ang mundo, ang kaaliwan ng mundo is actually an entertainment. Itong entertainment na sa TV, sa internet, sa Facebook, sa Messenger, sa TikTok, itong mga kagalakan ng mundo mo niyan. But sabi ng Bible, it's very different. Kagalakan na ibang-iba ang binibigay ng Diyos. And that's actually the comfort from the Spirit. Amen? It's the comfort from the Spirit. Paano po ba ang banal na Espiritu nag-aaliw sa lahat ng mga Kristiyano ngayon? Hindi po ang Spirit gaya ng clown, na igwa ng lipstick na makapal, tapos may kulot na buhok, na gayong murbayli, nagpapangirin o nagkikitik. Hindi pa po kung aharap ka yan. Spirit is something we cannot see. Amen? But a Spirit is something that we can feel. A Spirit is something that can touch us. At yun po ang ginagawa ng banal na Espiritu. Ngayon, in what way the Holy Spirit can comfort believers? Ang sabi ng Bible. Verse 25. Verse 25. Again, sinasabi ko po ng Panginoon sa lahat ng mga umiibig sa Diyos. Sino nga ang umiibig sa Diyos? Ito po yung mga taong sumusunod sa salita ng Diyos. Tumutupad sa lahat ng sinasabi ng Panginoon. Basahin po natin ang 25. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusuko ng Ama sa pangalan ko, ay siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko
Titingnan po natin mga mananampalataya dito. Sa talatang ito, pinapakita po ng Bible ang paraan kung paano mag-aaliw ang banal na Espiritu sa lahat ng mga umiibig sa Diyos at tumutupad ng Kanyang salita. Ano po? Nananampalataya sa Diyos. Ang sabi ng Bible, una, ang banal na Espiritu ay magtuturo. Ano po? Paano magbibigay ng kaliwan ang banal na Espiritu sa panahong ganito na may pandemic, sa ganito na may sorrow, sa panahon na may kagipitan, sa panahon na may panganib? Sabi ng Bible, ang Espiritu ay magtuturo. Amen? Number 1, siya po ay magtuturo. Number 2, paraan ng pag-aaliw ng banal na Espiritu, sabi ng Bible, siya po ay magpapaalala. Amen? In deep trials of affliction, ang gagawin pala ng banal na Espiritu ay ang magturo sa lahat ng mga Kristiyano. Amen? Magturo. Ang pagtuturo ay bagay na magpapaintindi, ano po, at magbibigay linaw. In the darkest situation ng buhay natin, ang Holy Spirit po ang kaaliwan ng mananampalataya. Ituturo ng banal na Espiritu sa lahat ng mananampalataya ang paraan kung papaano malalampasan ang lahat ng pagsubok. And what He will teach us is to teach us faith. Amen? Ang ituturo sa atin ng banal na Espiritu ay pananampalataya. Ano po? Pangalawa, ang ituturo ng banal na Espiritu, in times of trouble, in times of distress, ay righteousness, holiness. Amen? Iyon po ang itutukdo. Kaya pag halimbawa may banal na Espiritu ka, di ka man itutukdo ka yan, di ka nga magkuha ka nga, maghabon ka nga, mag-agaw ka nga, manglamang ka nga, maging greed ka, maging kubetos ka nga, dapat nga maging kang magulang. Ay, yan. Ang ituturo ng banal na Espiritu, di ba? Sabi ng Bible, He will lead you. Sabi ng Bible, magtuturo. Di ba? Sabi ng Bible, Romans 8:14, but as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Ano po? Ituturo ng banal na Espiritu ang righteousness and holiness. Ano po? Para tayo ay, kahit na mayroon tayong mga problemang hinaharap, mas mahirap na hinaharap, hindi pa rin tayo gagawa ng masama to solve kung ano man ang bagay na dapat nating isolve. Amen? Pangalawa, ituturo ng banal na Espiritu sa atin, ano po? Ang daan. Amen. Ituturo sa atin ng banal na Espiritu ang daan. He will actually lead us to the way we can escape all this. And the way to escape all this cause of anxiety sa buhay natin is God. When may itutukdok sa tuwek ang banal na Espiritu, back to God, back to God. Hindi ka tuturuan ng banal na Espiritu, naigiba po na yung pananampalataya mo. Tatandaan nyo yung buhay ni Job. Yung Job ay nagkaroon si Job na nawala yung 10 anak, nawala yung kayamanan ni Job, nagkaroon pa si Job ng nana sa buong katawan. Tapos dumating yung asawa niya, sabi ng asawa niya, sumpahin mo na ang Diyos at mamatay ka. May meeting din ang kaiwan. Because God, but the Holy Spirit will guide you, will lead you back to God. And back to faith. Amen? Hindi po gagawin ng Kristiyano
ang mga bagay na masama. Ano po, kahit na ang panahon pa o kalagayan pa o sitwasyon ng mundo ay kaya nang magtulak na gumawa na ng masama ang isang tao. Kagaya ng panahon natin ngayon. Ano po, uso na yung nakawan dahil sa wala nang makain, walang may trabaho, at walang trabaho, walang perang pambili ng pagkain, may nagnanakawan ng mga kapatid. Hindi yan ituturo sa atin ng banal na Espiritu. In teaching, He will teach us faith and He will teach us, again, the way back to God. And in faith, sabi ng Bible, ituturo sa atin yan. Alam niyo kung ano? Yung lahat ng mga sinasabi ng Panginoon muli. Ano po? Sabi ng Bible number 2, ipapaalala sa atin ng banal na Espiritu ang mga sinabi ng Panginoon. Ito yun, pakinggan niyo po. Sabi ng Bible, ang gagawin ng banal na Espiritu para maaliw ang lahat ng mga mananampalataya ay ipaalala ang bagay na sinabi ni Kristo. Amen? He will lead us. Kaya sabi ko, paano ba ang Holy Spirit mag-aliw sa Kristiyano? Again, do not go away with this truth. Ano po? Baka kasi akala mo ang pagpapaugma kang banal na Espiritu pagdala ng relief goods. Hindi mo po pwede araw ka ito. God will do more than that. Amen? Baka po, sabi ng Bible, baka araw ini kang pigtataw ng mundo. Ano po? Bako ngayon araw kang pigtataw ng mundo. Sabi ng Panginoon. Ano po? Ang tinatawag ang gobyerno, relief goods. Ano po? Protection. The Holy Spirit can give you more than that. The things that could make you have joy that lasts. Amen? Ano po yun? Sabi ng Bible, ipapaalala nito sa inyo ang lahat ng mga sinasabi ko. Amen? Ano po ba yung lahat ng mga sinabi ng Panginoon? Ano po? Ano po ba yung lahat ng sinasabi ng Panginoon? Sabi ng Bible, hindi ko kayo iiwan. Amen? Ano ang ipapaalala ng banal na Espiritu sa atin? Again, lahat ng mga sinasabi ng banal na Diyos. Ano po? Ano nga po yun sabi ng Panginoon Jesus? Hindi tayo iiwan. Amen? Ibig sabihin, yung protection ng Panginoon nasa iyo. Ibig sabihin, yung provision ng Panginoon diyan sa iyo. Ibig sabihin, ang Diyos ay mag-iingat at magpapala ng buhay ng lahat ng mga umiibig sa Kanya. Amen? Tandaan niyo po yan mga kapatid, iyan ang sinasabi ng Panginoon na gagawin ng banal na Espiritu sa buhay natin. Ano po? Pangalawa, ipapaalala sa atin ng banal na Espiritu yung sinabi ng Panginoon. Ano yung sinabi ng Panginoon? Una, I will never leave you nor forsake you. Sabi ng Bible, pangalawa na sinabi ng Panginoon, ano nga po yun? I will come again. Ano sabi ng Bible? Si Kristo po ay babalik muli. O sabi ng verse 14, ako ay muling babalik upang kung saan ako naroon, duroon din kayo. Amen? Yan ang sabi ng Panginoon. Kaya ngayon mga kapatid, dapat nating ilagay sa ating mga isipan na ang Panginoon ay babalik. Iyon pala yung paraan ng Holy Spirit para aliwin ang lahat ng Kristiyano. Ibig sabihin, dapat isip-isipin lagi ng Kristiyano na hindi ka iiwan ng Panginoon. That's right. Amen? So, hindi ka naman talaga mag-isa. Kristiyano, hindi ka mag-isa. Kahit sabihin pa natin na sa loob ka ng bahay mo. Kahit sabihin pa natin, ikaw lang mag-isa sa bahay mo. Kahit sabihin pa natin, sa isang malaking lugar, ikaw lang mag-isa. Pero hindi po totoo yun eh. Kasi ang sabi ng Bible, hindi ka iiwan ng Panginoon. Ibig sabihin ng Panginoon ay sasayin mo lagi. Ibig sabihin, nakatmasid sa iyo ang Panginoon. Ibig sabihin, ang Panginoon ay pumapatnubay sa iyo. Amen? Ito yun. Ano po?
Another thing na sinabi ng Panginoon ay papaalala sa atin ng Panginoon. Ano nga yung una? Hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Pangalawa, muli akong babalik. Amen? We're not totally left behind. The Lord will return. Tingnan niyo po. Sabi ng Bible, tingnan niyo po. Number three, you'll be home. Amen? You will be home. Ano ibig sabihin nito? Church, kanina sinabi ko, ang tao ay nagkakaroon ng anxiety that leads to distress, that leads to itong pagkabuang dahil sa hindi po natatanggap at hindi natatanggap ng tao ang katotohanan. Ano po? Now tingnan natin. The reality of being alive on this world. The moment you live, sabi nga niyan, is the moment you start dying. Ano po? Sa totoo, bilang buhay, isipin talaga natin, tayo po ay mamamatay. No matter how rich you become, mamamatay ka. Magikang milyonaryo, mamamatay ka. Magikang bilyonaryo, mamamatay ka. Sabihin pa natin, pinanganak ka sa magayon na klima, ano po? Na yaon na sa imo ang gamos ng mga bagay-bagay, napalibutan ka ng doktor, napalibutan ka ng kung ano-anong mga expert sa health, you will die. None of us will live more than the lifespan as appointed unto us. Ano po? Sabi ng Bible, it's appointed unto man once to die. Mamamatay talaga tayo lahat. Kaya hindi dapat makita mo ang kagalakan ng Kristiyano, hindi po yung pag-asa na iniisip mo na nasa mundo. Dapat isipin natin lahat ng mga Kristiyano na ang pag-asa natin ay yung pag-asa na mismong sinabi ng Panginoon natin. Ano nga yung pag-asa? Sabi ng Bible, ikaw ay mayroong tahanan. Hindi dito sa lupa, sa langit. Ang yung tunay at permanenteng tahanan sa panahong walang wakas. Amen? Sabi ng Bible, another thing na sinasabi ng Bible, ang eternal life, pangako ng Panginoon yun. Diba? Sabi ng Bible, ang tao mamamatay, pero ang tao, pag namatay, muling mabubuhay. 1 Corinthians 2, makita niyo ang bagay na yan. Chapter 16, chapter 15, makita niyo itong katotohanan na ito na sinasabi ng Panginoon, ang may katawang panglupa, papalitan na panglangit. At ang katawang may kabulukan ay papalitan ng katawang walang kabulukan. At yung katawang may kahinaan, papalitan ng Panginoon na katawang walang kapintasan. Yun yung mga pangako ng Diyos na ibinibigay ng Diyos sa lahat ng nananampalataya sa Kanya, na hindi po kayang tapatan ng mundo. Hindi po, Kristiyano, huwag niyong iisipin na halimbawa, sabi ng Bible ngayon, ang Panginoon, ang pangako niya, higit pa sa ibibigay ng mundo. Siguro ngayon, kung kaya ngayon magtaong ngayon kang gobyerno ngayon niya ni 8,000, baka ngayon sa Panginoon, 16,000 o 20,000 ngayon. O kung kaya ngayon magtaong ang gobyerno ng milyon, baka ngayon ang Panginoon kaya magtaong bilyon. Hindi po yan ang sinasabi ng Panginoon sa Bible. Ang sinasabi ng Panginoon ng mga pangako niya ay sa buhay na walang hanggan sa langit. Na mga bagay na higit sa kayang ibigay ng mga nasa mundo. Nasabi ko sa inyo, wala po tayong ligtas. Kahit doktor ka man. Makita nyo ngayon, ilan nga ang namatay na? 9 doctors na namamatay ng COVID.
Iyon ano po. Na, ibig sabihin kaya, miski doktor ka man. Ano? Mayo, takas. Miski ara mo pa ang mga antibiotics na yan, o ara mo pa kung anong paraan para makahalig dyan, kung makalabat-labat pa ang buhay mo. Mayo po. Ang kaganahan talaga nakadesenyo na sa pagiging buhay na tao sa ibabaw ng dagat. At di mo natatanggap yung bagay na yan, mayo na kung magpapaugma ka yan sa imo. Kaya mo yan, tanggap mo muna na bilang tao, ikaw mawawala. Ano po? Minsan, sa panahon, hindi mo panais. Minsan tayo mawawala sa panahon, hindi pa natin nais. Minsan sa panahon na nasa kasiyahan tayo. Minsan, sa panahon na talagang nasa karangyanan tayo. Minsan sa panahon na talagang pinapangarap mong marating, doon narating mo, tapos pagkatapos, nawala ka. May ganun pong klaseng mga kwento. Amen? Pero kailangan mo na ngayon pa lang matanggap ang katotohanan na ang pagkalikha ng tao, ng Diyos sa tao, ay may hangganan. Amen? Ngayon, kung may hangganan ang buhay ng tao, sabi ng Bible, pagka ikaw Kristiyano, may pag-asa kang magalak. Meron kang kagalakan, merong dahilan para ikaw ay magalak. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, pagkat ikaw ay hindi mananatili sa mundo, pero ikaw naman ay mananatili kasama ng manglilikha mo. Amen? Ikaw naman po ay kasama ng Diyos. Ikaw naman po ay kasama ng Diyos. Saan po ba, Pastor, ang buhay natin balang araw? Sabi ng Bible, kung nasaan si Kristo, duroon din po tayo. Kaya dapat mong malaman na mayroon kang dahilan para maging magalak. Ito pa, ipapaalala pa ng banal na Espiritu. Ano po, pangatlong bagay na ipapaalala ng banal na Espiritu. Ano po, pangtulo. Ay, ano sabi ng Bible? Tingnan niyo po. Ipapaalala ng banal na Espiritu na sa pananalangin ay may pag-asa kayo. Amen? Nasabi ng Bible, ano man inyong hingin sa aking pangalan. Pang-apat pala ito, yaon ay aking ibibigay sa inyo. Amen? Ibig sabihin, ang Kristiyano sa panahon ngayon ay dapat matagpuan na nasa pananalangin at pananalangin. Ako ay nagagalak na ang mundo, ang mga leaders, talagang nagkakaigwa ng pag-encourage sa mga tao. National government nagsasabi, mag-pray. Sa TV mahinig mo mga patalastas na kalag. Kung ang mga tao ng Panginoon ay lalapit sa akin, nagpapakumbaba, nalalapit sa akin, tatalikuran ng kanilang mga kasalanan, ako ay magpapagaling. Nakakatuwa. Diba? Pero tingnan natin mga kapatid. Dalawang paraan ang pagpapagalak ng banal na Espiritu. Ano nga? Pagtuturo at pagpapaalala. At ito yung apat na bagay na ipapaalala sa ating lagi ng banal na Espiritu na dapat paghugutan mo o dapat pagmulan ng kagalakan at kaaliwan mo bilang Kristiyano. Ano nga yung apat na bagay na yun? Hindi ka iiwan ng Panginoon. Siya ay babalik. Ano po? At ikaw din, kung nasaan siya, duruon ka rin. Amen? And this last point that I'd like you to be reminded with is, itong sabi ng Panginoon na, kung anuman ang sa imong hagadon sa Panginoon, iyuman po ang itataw sa inyo ng Panginoon. Amen? There is hope in prayer. So Christian, I'd like to encourage all of you to pray and pray and pray and pray and pray and believe in the power of prayer. Prayer can change your life. Yung babaeng dinudugo 10 taon,
Ang sabi niya, mahipo ko lamang ang Panginoon. Yun ang panalangin niya. And he was answered. Amen? Nahipo niya ang Panginoon. And what he is hoping from the Lord is that magkaiba siya ng karahayan. Naray siya. Si Hezekiah, when Hezekiah is in danger, yung siya po ay mamamatay na. Anong ginawa niya? Ano ang nakapagpagaling sa kanya? Doktor ba? Hindi po. Sabi ng Bible, ang Diyos din ang nagpasya. Nadagdagan pa ng Diyos ang haba ng buhay ni Hezekiah. Daniel was in the lion's den. Prayer din po ang gumawa para si Daniel ay masave from that danger. Nung si Moses ay wala nang matatakbuhan, sa kabila niya ang mga sundalo ni Parao, ang sa harapan niya naman ay ang dagat. Ang pag-asa niya langit. Amen? Ay di po siya lumipad. Siya po ay nanalangin sa Diyos at ang Diyos naman ay naghatid ng tubig, ng dagat. Mahati ang dagat, tumuloy po ang mga Israelita dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Dahil may nanalangin. Ganun din po. Ang daming mga kaganapan sa Biblia na nagpapakita ng kapangyarihan ng pananalangin. At ako ay magpapaalala sa inyo na mahalaga na ikaw ay matagpuan na nananalangin. Si David, sabi ng Panginoon, ay sabi ng Biblia, patungkol sa prayer habit ni David. Si David po ay nananalangin umaga, tanghali, at gabi. Church, you need prayer habit. You need to talk to God always. Within the day, you must pray. Even the night. For God is everything for His children. Amen? Sa lahat po ng mga Kristiyano, sabi ng Bible, pray. Pray. Sabi ng Bible, and cease not in prayer. Sa gabi pong ito, tayong lahat ay mananalangin at ang ipagpipray po natin ay ang government, ating kapwa, ating provision, ating protection, at ang pangangailangan ng church. Ano po? Panalangin din natin ang lahat ng mga kapatiran natin na nasa ibang bansa. Isama po natin ang mga leaders ng buong mundo. Ano po? Na magkaroon ng tamang wisdom at pag-uugali in dealing with this conflict na meron tayo. Tayo pong lahat